Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang maulan na umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain na kung saan tayo po ay nag-aaral kung binibigyan ng buhay ang tinatawag na salita ng Diyos. Ang unang pangalan, ayon po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang sa 13. Sabi dito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ang mga anghel, katapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutulog o watingaw na kumakalinaw. Dito po, sinasabi, halimbawa, tayo ay magaling sa pananalita, fluent magsalita, hindi nagkakamali, magaling magsalita. Pero, hindi napitin ng kapwa ng sinasabi natin, magiging katulad tayo ng patinaw na umaalingaw-ngaw. O kaya tansok na tumutunog. Ibig sabihin po, parang lumalagas, wala sa puno. Magiging useless. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panuntunan at maalaman ko ang lahat ng mga iwaga, lahat ng mga kalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pa, napalipat ko ang mga bundok na tapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Dito po sinasabi naman, halimbawa, mapalad tayo dahil meron tayong kaloob o gifted. Marunong tayo maghula, yung mga hiwaga, alam natin, pati mga kaalaman, marunong na tayo, magaling na. Pero, sabi pa nga, kahit sa pananampalataya, isang salita lamang nangyayari. Kumbaga, powerful. Kahit ang bundok ay kayang ipalipat, pero wala naman sa puso ang kanyang ginagawa, magiging useless. Dahil po, kinakailangan sa lahat ng ating mga ginagawa, hindi lang sarili ang iniisip natin, kundi kung ano yung impact, ano yung nararamdaman ng ating kapwa sa lahat ng ating mga ginagawa. At kung ipagkalog ang lahat ng ating mga tinatangkilik o pangipakain sa mga lukha, at ibigay ko ang aking katawan o sunugin dapat wala akong pag-ibig, ay walang pangipinabangin sa akin. Sabi sa banal na kasulatan, ang pinakadakilang pag-ibig, walang iba, yung ialay ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang kapwa. Pero, kung ginawa man natin yan, at pagkatapos po nun, sa paggawa natin ng pag-alay ng ating katawan para sunugin, walang purpose yung ginagawa natin, magiging useless pa rin. Kaya kinakailangan, kagaya na ginawa na natin nag-alay siya ng buhay, alang-alang sa ikaliligtas ng lahat ng nananalig sa kanya. Dapat mayroon kang purpose, mayroon kang pamamaraan na kaya mo siya gagawin, dahil po mayroon kang gustong ipakita, patunayan sa iyong kapwa. Ang pag-ibig ay mapagpanahon. Ibig kong sabihin, mahaba ang pasensya. At
magandang loob, hindi lang panlabas ang nakikita, kundi yung kalooban, yung silak na puso. Ang pag-ibig ay hindi na nanaghilig. Sabi sa Bicol, bakong makurihon. Halimbawa, ugali kasi ng Pilipino yung nananaghilig. Halimbawa, kapag mayroong kapitbahay tayo na kumakasinso, ang gusto natin, bumagsak. Ang tao sabi sa Bicol, makurihon. Hindi ba nag-success? Ang gusto, hindi ba? Hindi pwede. Ibig sabihin niya, kung iyan po ang nasa kasipan natin, wala po tayo sa pag-ibig. Kasi dapat, ang tinitingnan po natin yan, dapat kung mayroong nagtatagumpay, mayroong nagsasucess, mayroong yumayaman, mayroong kumakasinso, ipagpasalamat natin yan sa Diyos dahil kalooban niya po yan. Kasi kung haharangan lang natin, parang pinahihirapan lang natin ang ating sarili na kung saan sa kaiisip ng masama sa ating kapwa. Kaya kung may nag-success, salamat sa Diyos. Kung may bumagsak, proseso yan ng Diyos. Sabi nga niya, mas mahirap kasi yung pamamaraan o proseso ng Diyos kaysa proseso ng tao. Ang tao pwede umiwas. Pero pag daraanan natin yan, nakaplano yan sa kalooban ng Diyos, pagdadaanan mo talaga, hindi kayo makakaliwas. Ano ba sabi dito? Ang pag-ibig ay hindi nagmamahuri. Ibig sabihin, walang isang bagay na dapat pag pinapairal natin ang pag-ibig sa ating kapwa, nagagawa ka ng kabutihan sa kapwa, sa bayan man o sa lipunan man, hindi po hahanapin ang iyong sarili na para papurihan, pasalamatan sa lahat ng ating mga ginawang kabutihan sa ating kapwa. Hindi rin mapagpalalo. Kasi kung titignan po natin, ang tao mayroong tinatawag na ego. Kung yan po ang pag-iiralin natin, ang kalalabasan ng lahat ng tao, magiging mapagpalalo. Pero kung ego po yan, ego, meron din kautukan o kahinaan. Nasa atin na lang, kung babalansin natin ang ating sarili, kung ano yung mananabig sa ating ginagawa. Kasi kung halimbawa, ang purpose natin pagkapalaluan o pagpapalalo, nakatalim na yun sa isip natin, parang lalabas din, ugali na talaga natin yan. Ang magpalalo, na walang iba, sumikat, yung tingin natin sa ating sarili, magaling lalo. Kaya po, nagiging mapagpalalo. Hindi nag-uugali mahalay. Dapat po, kaya rin siya, marunong siya magpahalaga sa babae. Kung lalaki ka, may limitasyon ang pagkikipag-ugnayan niyo sa babae. Halimbawa, maninilog ka, babae magpayo sa'yo, limitado lang yung mga pagkakawakan mo. Ang mahalaga din, makatulong ka sa iyong kapwa. Kasi po, yung mahalay po kasi na pag-uugali, minsan po yan ay nakukuha natin sa magulang. Minsan naman, yan ay nakukuha sa mga barkada. Sabi nga, ang kasasamang kasama ay sumisira ng mga magagandang pag-uugali. Ano po ito sabi dito? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Alam natin, lahat tayo ay may kakayahan. Sa oras na makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kung umiiral ang pag-ibig, kaya ka tumulong sa iyong kapwa, hindi mo hanapin ang iyong sarili, thank you, ipasalamat galing sa iyong tinulungan, hindi mo siya aasahan. Kumbaga, ano isipin natin? Yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, parang nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung reward,
pagdating na lang sa pagbabalik ng ating dahilan. Kasi kung tinanggap na natin ang ganti, wala nang reward sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Natanggap na natin. Ano ba sabi dito? Hindi ngayayamot. Halimbawa, sa oras na ito, makalan ng sikmura natin. Kasi matagal na ang video. Ngayon, kung nayayamot tayo, tagal naman matapos ang ibang video. Tagal naman ang damugan, ang purpose ko magpagamot. Tapos nagsasalitaan lang. Kapag yan ang kumihira sa ating pag-iisip, wala akong pag-ibig yan. Ano pa? Sabi dito, hindi inaalumana ang masama. Ano ibig sabihin hindi inaalumana? Kapag may gumagawa ng masama, sabi nga, halimbawa, minura tayo. Di ba siya ang gumawa? Yung nagmumura yung gumagawa ng masama. Kapag sabi hindi inaalumana, kumbaga, i-distansya tayo. Huwag natin papatulan, kasi pag pinatulan natin, dalawa ng masama. Wala nang pagpunto, wala nang pagtitigil. Ang gagawin na lang natin dyan, idadalangin natin yung taong nagmura sa atin, nang sa gayon, pagharian siya ng Diyos, malinaw ang kanyang pag-iisip, maisip niya sa kanyang sarili na ang kanyang pagmumura ay isang gawang masama. Ganun dapat ang intensyon natin. Iiral din yung pag-ibig dahil ang gusto mo, mapagulis siya. Pero kung nagmumura siya, mumurahin natin, dinamper natin, kaparehas ng ginawa niya, basta parehas din na tayo, katulad niya na gumagawa ng masama. Dapat naiiba yung ginagawa natin sa gumagawa ng masama. Caring, ang mayroon tayong pagpapahalaga sa kanya na gusto din natin siya magbago. Ano pang sabi dito? Hindi nagagalak sa kalituan, kundi nagtitinggalak sa katotohanan. Halos nagkahawig din naman doon. Kapag mayroong mga kalituan, halimbawa, niyaya ka, ang gagawin ay masama. Didistansya tayo, hindi tayo sasama. Kundi kapag kabutihan ang gagawin o katotohanan, doon po tayo. Sapagkat kaya po tayo nandito sa ibabaw ng sanlibutan. Meron tayong kalayaan pumili. Alimbaga ang mas nananaig sa ating buhay, sundin yung kalituan o yung katotohanan. Alam po natin na ang katotohanan ay hindi po dapat binabatay sa ating kapwa, kundi sa sarili. Hahanapin natin yun sa ating sarili. Dahil po tayo po ang magpapasya ng ating mga sarili. Lahat ay binabata. Ito po, sakripisyo. Minsan, meron tayong kasama sa bahay, may sakit, kahit oras natin na itutulog natin, itulog sa kanya, na ibibigay natin dahil sa tinatawag na pagbabata. Alam natin na dihado tayo yung apektado. Pero dahil nga sa pag-ibig, sa pagtulong sa kanya na nangangailangan ng tulong, babatahin natin. Isasakripisyo natin ang ating sarili palang-alang sa kanya para siya'y gumaling, para siya'y mapabuti at maibsan ang kanyang karamdaman. Lahat ay pinaniniwalaan. Pag sinabi ko kasing lahat, hindi pwedeng mag-accept ka sa ganito o ganito, kundi lahat, pag sinabi na overall, pinaniniwalaan natin. Maging yan man ay isang tao na pinagkatiwalaan, magpahayag ng salita ng Diyos. Yan man ay ginagawa ng Espiritu Santo. Lahat kung titingnan po natin, nasa atin po ang pagpapasya dahil minsan nadadala rin tayo ng sarili nating emosyon. Kaya kung titingnan po natin dito mga kapatid,
Kung ang isang tao, halimbawa, matagal na tayo tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Tapos may tumayo dito, baguhan. Tapos iba naman yung interpretasyon niya sa ibang video. Ngayon, kukuha tayo ng mga bagay na alam natin, makakabuti sa atin. Sabi nga, sa inihahain na pagkain, hindi lahat kung pwede kung lulugin. Pipiliin mo rin yung laman. Yung mga buto, mga tinig, siyempre, tatapon natin. Nasa atin po ang choice na pipili ng mga karapat-dapat natin lulugin. Kasi po, ang inihahain yan, salita ng Diyos. Kaya, sasaliksikin din natin, ano ba, i-absorb ko ba ito o hindi? Ito ba'y tatanggapin ko o hindi? Kung lumalabag na sa kalooban ng Diyos, pipiliin natin kung ano yung dapat natin tanggapin. Sabi dito, lahat ay inaasahan. Ano-ano po ba ang mga inaasahan? Napakarami. Bakit tayo nandito sa oras na ito? Inaasahan natin na sa buong araw, ilayo tayo sa kapahamakan. Kung mayroon man tayong karamdaman, umaasa tayo na tayo idadalhin. Ang pinakamagandang dapat natin asahan, yung buhay natin. Na tayo man, kung magkamali, dapat palagi natin hanapin sa ating sarili ang makapagsisi at makapagdalintulog sa Diyos. Dahil po, ang sinisipyon natin, hindi po yung kapwa, hindi yung maiiwanan kung tayo'y mamatay, kundi ang sarili natin nag-iisang kaluluwa saan kaya papunta pagka tayo ay namatay na. Papunta kaya doon sa pagdurusa o doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yun po ang inaasahan dapat natin. Ang buhay natin, mamatay man tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, ang mahalaga. Yung karuntong niya, dahil nakapagsisi tayo, papunta tayo doon sa inaasahan natin buhay na walang hanggan. Kaya marami tayong mga dapat na inaasahan. Ano pa sabi dito? Lahat ay tinitiis. Ano-ano pa ba dapat natin tiisin? Nasa kabila ng bagaman, okay yung pamumuhay natin, pero minsan dumarang din ang kasamatan. Minsan, okay naman yung kinakain natin, pero nagkakaroon tayo ng karamdaman. Kumbaga, marami rin tayong dapat na pagtisan, pero lahat yan dapat natin pagtisan dahil kinakailangan yung mangyari para matuto tayo. Kasi po sabi nga, ang the business sa ating mga buhay, no other than experience. Totoo po. Kasi kung hindi natin na-experience, hindi tayo matututo. Unlike doon sa tinuturo, sa school, mga basic lang yun, principles, mga theory, pero yung na-experience natin, halimbawa, sasabihin natin sa anak natin, huwag mong hawakan yan dahil mainit yan, apoy yan. Kung hindi ka naniniwala sa teacher na tuturo na huwag mong hawakan yan, siyempre, gusto mo, i-experience, hawakan mo. Eh, pag napasok ka, saka mo sasabihin mo, nga pala, mainit na yan. Parang ganun po yung, kaya ang pinakagagis teacher sa ating buhay, walang iba ang ating sarili-sariling mga karanasan. Kaya iba-iba ang karanasan ng bawat isa. Hindi pwedeng ikumpara sa isa ang karanasan ng isa. Ano pa sabi dito? Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Totoo. Kasi ito ang nagpupuno. Maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ito po. Ang kaalaman na, ang pamumula, at ang mga wika, dapat nang yan matatapos, pero ang pag-ibig mananatili hanggang sa ikalawang buhay. Sapagkat nangakilala tayong bahagya at nangahula tayo ng bahagya, ito po. Sa edad na ganito, nakapakinig tayo ng ibang video, bahagya lang po yun.
Tapos nung matuto na rin tayo, nakapagsasalita na rin tayo. Kumbaga, maiksi na panahon lang yun. Ikukumpara mo sa buhay natin mula pa lang tayo isipan. Isang maliit na bagay lang na doon tayo nabuksan ng ating isipan at natuto at nahukom at ngayon nagbabahagi na rin tayo sa kapwa. Dapat pa kung dumating ang sandal, ang bahagya ay matatapos. Kaya po ang pinaka-purpose po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung tinatawag na kasanalan o perfection. Paano natin mapiperfect ang ating buhay? Sabi nga, practice makes perfect. Paano ma-perfect natin? Ulit-ulitin natin. Kasi po, paano natin mapapractice natin sarili papunta sa kasanalan, i-perfect natin ang ating buhay kung hindi natin sinusubukan i-practice na ulit-ulitin. Ganyan po. Sabi dito, ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon, naganap ang aking pagkatao, iliman ko na ang bagay na pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayo nakikita sa isang salamin. Ngunit, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya ng pagkakilala sa akin. Totoo po, kung tayo ay bata pa, siyempre, ang ugali, asal, yung pagdarandam, katulad din ng bata. Pero kapag natuturuan po tayo, nagiging mature ang ating pag-iisip. Kinakailangan na rin mag-level up. Dahil po, nadagdagan na. Dati noon, kung bata tayo, malamdaman tayo. Pero bakit hinahalimbawa ng ating dakilang Panginoon ang ugali ng isang bata? Kasi po, ang isang bata po, hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Wala po sa kanya po. Kaya po, kung din, bagamat natuto tayo, lumaki tayo, hindi na tayo bata. Dapat aralin pa rin natin yung ugali na hindi tayo marunong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Yun po yung importante. Kasi po, ang pinaka-target natin dito, gawing perfecto ang ating pamumuhay. Practicein lang natin ang practicein. Dahil po, sa pagsasanay sa kabanalan, may kaunting pakinabang, sabi niya. Pero yung pagdidisiplina ang pinakadabis po yan. Yung pagtitigil. Sasabihin mo na lang, hindi mo na sasabihin. Gagawin mo na lang, hindi mo gagawin. Kung alam mo ang epekto sa iyong sasabihin at gagawin, makakasakit ng kalooban ng iyong kapwa. Kaya ganun po dapat ang practice ng papunta sa kasamtanan. Dapat kayo'y nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ito po ang i-maintain natin sa ating buhay. Pananampalataya. Ang pananampalataya, pag nireses mo, ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa natin nararanasan, pero pinaniniwalaan natin at nagtitiwala tayo na mangyayari. Yun ang pananampalataya. Bagamat alam natin na hindi pa bumabalik ang ating dakilang Panginoon, pero malakas ang ating pananalig. Nagdarating siya at babalik. Pananampalataya kung dapat mo. Ang pag-asa, yung inaasahan natin, yung pinakadireksyon kung saan papunta ang ating nag-iisang kaluluwa pagkatapos na tayo ay mamatay. At pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagtatakip ng karamihan kasalanan. Kumbaga, dati noon, 10 utos, pagdating ng ating dakilang Panginoon,
ginawa na ang dalawa. Ibigin ang Diyos, una sa lahat. Kung ibigin ang Diyos, kung Panginoon ang Diyos ng buong pag-isip, lakas, kaluluwa, at ibigin naman ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ano ang masakit sa ating kapwa? Kung masakit sa ating sarili, huwag na natin gawin sa kapwa. Ang tawag po dyan, pag-ibig. Yan po ang pinagdadakila. Walang iba ang pag-ibig. Siguro pa nandito na lang, ibagin natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. Salamat natin galingan, lapit po natin sa Diyos. Kapag sa ating kasagutan, sa naman ni Kristo. Salamat at mapagpala ng tanghalin sa mga.